LTFRB or yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board, okay, ay nagbukelya yung kanila dating executive assistant na si Jeff Tombado. So sa kanyang expose ay sinabi niya ang kalakaran sa LTFRB kung saan ang kanyang boss si Guadis, okay, ay sangkot at naghahatid ng pera dito sa DOTR Chairman Bautista. Okay, binanggit din sa kanyang expose na may higher ups. Hindi lang si Guadis ang involved dito, kundi merong involved sa Malacanang. Ito'y totoo lahat to. Sangkot silang lahat dito. Actually, itong si Jeff Tombado, isa lamang siyang kasangkapan ng pagnanakaw ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs dahil ang nagnanakaw para sa kanila, sangkot nga itong si Cheloy Garafil. And I hope pangalanan din ninyo yan. Kasi alam ni Tombado, alam ni Guadis na itong mga taong ito, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, ang naniningil sa kanila ng pera para kunin, okay, naniningil. Ibig sabihin, nagpupush sa kanila na magkaroon ng sindikato dyan sa LTFRB, mangikil sa mga transport groups para ibigay sa kanilang amo na si Kuting at si Lisa Smugs. So at the end of the day, itong mga drama, itong mga fiasco na ito, ahas pa rin sa Malacanang ang kumikita ng pera. Pare-pareho sila ay biktima, pero sila ay kasangkapan, lahat sila dito magkakasabwat. Maaring nagsalita itong si Tombado dahil, may maaring nagkaunsehan sila, nagkainitan na sila, di ba? Noong mga panahon na hindi pa sila nag-aaway, totoo na itong si Tombado, itong sila Guadis, sila po ay mga kasangkapan ng mafia sa Malacanang. Imagine nyo kung gaano kahirap yung nararanasan ng mga transport group o yung mga naggusto nyo magprangkisa ng inyong mga sasakyan para makapaghanap buhay kayo, di ba? So, sino ba dapat ang sisihin dito, mga palangga? Gobyerno. Sa tingin nyo ba, mamamayagpag itong pangingikil nila, paghingi nila ng tara sa mga transport group o yung just ordinary owner ng isang sasakyan na gusto niya magpagprangkisa kung walang basbas sa taas? Kaya kawawa ang Pilipino. Kawawa kayong lahat kasi bawat ahensya ng gobyerno ay gusto nilang pagkakitaan ng pera. Sino ba magsasabi dito na ang LTFRB ay gatasan pala na ng Malacanang? Diba? Actually, hindi ito popular na posisyon dahil wala dyan ang maraming pera. Ang maraming pera nasa Department of Agriculture, nasa Bureau of Customs, nasa PAGCOR. Yan ang gatasan nila Lisa Smugs. Pati ito, sabi ko sa inyo, hindi nila ito tatantanan. Lahat sila po, mga kababayan, kasali dito. Kasali sa korupsyon. At hindi lang ang iba makapagsalita dahil takot silang gurgurin. Ang bilis ng kanyang aksyon para ligwakin si LTFRB Chairman Guadis. Pero bakit tinanggal ni Kuting ng Norte? Kasi madaling tanggalin dahil konti lang naman ang naibibigay nitong LTFRB na to. Ay, ang galing-galing ni Kuting, si agad yung kurap. Nakina, yung PCSO na si Mel Robles nasangkot sa illegal na kapag panalo ng 433 winners. Bakit hindi sinibak kung talagang mayroong akusasyon, kung mayroong questionable sa isang ahensya, kung gusto niya talagang pagbutihin ang mga ahensya? Itong number 1, bakit hindi sinibak si Mel Langka Robles na sangkot dito sa illegal na pagpapanalo every other day, maya-maya, na mga lotto winners na hindi natin alam ay mga multo pala ito dahil magkasabwat sila ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Bakit hindi sinibak si Paul Soriano na kanyang pamangkin, na kanyang inaanak ni Lisa Smugs, na anak nila, na nasangkot sa stock footage? Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, ang kanilang pagkasangkot sa anomalya at pangtatarantado sa taong bayan. Bakit hindi sinibak si Frasco? Kasi magkakasabwat pa rin kayo. Baka si Guadis, medyo mahinang klase o mga mahina ang entrega sa inyo. Bakit hindi mo sibakin Bongbong Kuting na walang yagballs ang sarili mo? Not only sa Department of Agriculture, kundi pagiging first gentleman mo o pagiging walang yagballs mo. Bakit di mo sibakin ang sarili mo? Nasasangkot ka sa korupsyon. Ang DA, samot-sari, Department of Agriculture, putang ina, last year pa lang nagnanakaw na kayo. Yung kasiping ba ng asawa mo yan si Michael Ma? Katsuktsakan nyo ba yan? Katrisam, porsam, orgy? Bakit hindi mo tinatanggal yan? Okay? Ba't hindi mo tanggalin yung asawa mo? Ano mo uli? Papakasyonin mo uli sa Thailand. At mang-hook up doon. O papakasyonin mo sa New York. Kasi di ba yan ang gusto ni Senator Amy? Dahil pampagulo lang si Lisa Smugs sa pamilya mo, which is, tignan mo,
Kumusta na ang future ng ibang Marcos dahil kay Lisa Smugs? Bakit di mo babakasyonin? Dahil yan ang promotor ng bribery. Bakit hindi mo sibakin? Si Altenco, sangkot dun sa 3 million logo ng PAGCOR. Pinsan mo si Martin Romualdez, nasangkot sa bribery. Tangay na, ang bilis mong magtanggal. Kung ganyan, talaga, kung magaling ka talaga, lahat tanggalin mo. Bakit di mo tanggalin unahin ang sarili mo? Ligwakin mo ng bonggang-bongga o gurgurin mo. Para matapos na problema ng Pilipino, di ba? Ito si Guadis, tanggal agad. Galing, tinanggal ka agad. Kasi ayaw ng korupsyon, chuchu-chuchu, eklabul. Ang nasa likod, yung tinatawag na higher-ups, si Tombado at si Guadis, ay magsalita kayo kung sino ang nagtatanggap ng pera ninyo. Na si Cheloy at si Honey Rose Bulldog, yan sa PCSO, ay mga tao din yan ni Kuting at ni Lisa Smugs. At sila ay magkakasabwat dyan sa pagpinagkakitaan nila sa LTFRB. Pinasok nila ang sindikato dyan sa LTFRB. Ibig sabihin mga palangga, hindi pa sila nakontento doon sa mga budget, sa finance, yung mga racket nila sa loob ng Presidential Communications. Lahat gusto nilang kamkamin. Kaya sabi ko sa inyo, at the end of this year, magbabakbakan tayo, eto na. Lumabas ito si Tumbado. Okay? At inasukusahan yung kanyang boss na si Guadis, na kesyo, na tumatanggap, pare-pareho sila. Di ba? Feeling ko nasusukol na sila, kaya kailangan nilang, yung isa kailangan mag-expose, baka tinakot, si Tombado, baka tinakot na siya, baka gugurgurin na siya, gusto lumalabas na gano'n, di ba? Imagine niyo, pinasok na ni Lisa, papasukin niya lahat. Ilan yung mga prangkisa na ibinibigay sa iba't iba sa buong Pilipinas? Akala niyo maliit lang, pero pag pinagsama-sama, ang pagnanakaw ng mafia ng Malacanang, ay madami at pahirap na naman sa mga jeepney drivers o yung mga, kaya pala napansin nyo, hirap na hirap kumuha ng franchise. Kung gusto ni Kuting ng Norte na ibangon ang Pilipinas, madali lang utusan. Okay, ang chairman na yan, kung talagang galing sa puso ni Kuting Marcos Jr. Si Daybax Guadis at ako, ang opinion ko, kung talagang siya ay sangkot, okay, sige, sangkot siya. Sangkot naman yan silang lahat. Okay? Tama lang na sibakin siya. Pero paano yung iba yung nabanggit ko kanina? Malungkot din ang nangyayari sa Pilipinas dahil mismo ang presidenteng Kuting ninyo, ang kanyang First Lady Ahas, ang sumisip-sip ng bawat dugo ng Pilipino. Imbis na kainin ninyo, imbis na mabigyan kayo ng tamang healthcare. Di ba? Dahil pera naman ng bayan yan eh. Pera nating lahat yan kahit nasa abroad ka. Remittance money natin yan. Tax money natin lahat. Pera natin yan. Pero gusto nilang kamkamin lahat.